recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, at the outset, allow me to express my heartfelt thanks to the Committee on Human Rights and the Quad Committee and the House leadership for finally the voices and cries from the grave of around 30,000 Filipinos, including foreigners, who were killed or murdered during then President Duterte's bloody war on drugs are being heard. 30,000 families and loved ones who are left behind are still nursing their wounds and are crying for justice. Indeed, there is God who sees everything and will make to account anyone for his or her misdeeds and accords justice to the victims. Mr. Chair, tanong ko po kay Mr. Leopoldo Ontalan Jr., just clarification dahil klarong-klaro po yung kanilang sinumpang salaysay at kailang mga pag-witness, pagtitistigo po rito ni Mr. Fernando Magdadaro. Klarong-klaro po yung binabanggit po nila. Clear yung accounts kung paano po yung nangyari. Ngayon, just certain clarifications. Mr. Leopoldo Antalan, Tata, nung binanggit po ninyo, gabi po ito nangyari nung pinatay po ninyo, tama po ba? Opo, Your Honor. Mga anong oras po yun? Bandang alas 7. Alas 7. Masyado alas 7. Pwede mo bang may lahat? Gaano kalaki ba yung selda po, yung Bartolina selda? Maliit lang po. Maliit lang. Pero kasya po kayo doon, 5 po kayo na nandoon, tama po ba? Opo, pero masikip na kami dahil dito na kami sa may Anidoro, kami dalawa. Ayaw kasi nila magtabi sa, palapit sa amin. Kaya dito kami sa may bandang Anidoro. Open kasi yung... Sa may bandang Inodoro kayong dalawa ni Mr. Fernando Magdaro, pero yung tatlong Chinese na sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Peter Wang ay nandun po, kasama pa rin po ninyo pero nakahiwalay po sila. Opo. Noong mga ganong alas 7 ng gabi, gising po kayo lahat po noon. Tama po ba? O may natutulog na nakahiga? Naghahapunan po sila, kumakain sila. Kami nakatingin lang sa kanila. So kasalukuyan po silang kumakain. Opo. So nung gawin po ninyo yung pagpatay, kasalukuyan po silang kumakain po noon. Hindi, pinatapos muna namin kumain sila po at saka nagsigarilyo ng isang stick tapos yun. Gaano po katagal yung proseso ng pag-execute po ninyo? Matagal-tagal din po kasi matagal ko pong natumba si Wang kasi malaking tao po. At saka maliit lang po yung gamit ko. May bang mga sounds na naganap? Nagsisigawan po sila. So kung nagsisigawan, may nakakarinig po ba dito? May mga nakarinig po, mga kasamahan naming katabi ng silda yung Bartolina. Kasi anim na silda yung Bartolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung ibang mga Bartolina, may mga laman din po na nandoon? Meron din. So sila lang po yung nakakarinig. How about yung mga official po ng colony? Wala po, hindi nila marinig kasi makapal kasi yung Bartolina. Makapal yung Bartolina? Opo. Okay. And nabanggit po ninyo na dito sa pagpatay po ninyo kina Cho Kin Tong, Jackson Lee at Peter Wang, na-convict po kayo. Opo. So ibig sabihin, dumaan din po sa proseso at napatunayan na talagang pinatay po yung tatlo. At kayo po yung pumatay. Bale, nag-plead guilty po kami. Inamin po ninyo. Dahil po sa pangako nila na tutulungan nila kaming lumabas pagkatapos ng... May manifest, Mr. Chair, that this is what you call judicial notice. Mayroon na pong desisyon ng korte, so klaro na po na naganap po talaga yung pagpatay at sila nga po talaga yung pumatay. At sila na rin po ay na-convict, kaya klarong-klaro po yon, the truth has already been established na may pinatay po nila yung tatlo, and mayroon na pong sentensya and they're currently serving their sentence. So, that's what we call judicial notice. Ngayon, ang tanong ko po, Mr. Untalan, gaano kalayo po yung Bartolina sa investigation section? Malayo po. Nasa labas.
ng compound. So, after po ninyo na gawin po yung pagpatay, ilang minuto ba umabot po yun? 20 minutes o sobra pa. Mga 20 minutes. And later on, after 20 minutes, mga ilang minuto bago dumating po yung mga opisyal po ng penal colony. Sandali lang po sila. Andyan na kaagad. Nandun na kagad. Opo. Ano po yung una nilang reaksyon? Bali, binuksan nila yung pinaka-main ng pintuan ng Bartolina. Pumasok si Sir Puro at saka si Superintendent Padilla. Si SPO for Arthur. Wala po. Sino po ulit? Mr. Puro at saka si Superintendent Padilla. Sila pong dalawa yung pumasok. Opo. Opo. Natural ba yon na yung superintendent mismo ang pumapasok kapag may nangyayaring maganyang kaguluhan? O hindi ba oftentimes, dahil penal colony, malaking penal colony po yan, sino po yung dapat na unang-unang rumirespond? Hindi po ba yung mga regular na mga mababa na nasa posisyon? Guards, penal guards? Pero in this particular case, klaro po, si SPO4, at the same time, yung superintendent mismo ang pumasok po kagad po doon. Tama po ba? Opo, Your Honor. So, it is also consistent yung binabanggit po ninyo na kinausap po kayo. Kaya, nung nangyari, alam na po nila kagad. Tama po ba yung ganong pag-isip? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, in-expect na nila na nung pumunta po sila doon, na nagawa nyo na po yung pinapatrabaho nila. Tama po ba? Opo, Your Honor. Then after that, nung ilabas po kayo, pusasan po kayo, naglalakad po kayo noon. Gaano po kayo kalapit o kalayo kay Superintendent Padilla? Malapit lang po kasi pasunod yung lakad namin papuntang IS. Mga ilang minuto po yan, yung paglalakad na yan. Mula, dahil sabi po ninyo, medyo malayo po dahil nasa labas. Gaano po kalayo o katagal po yung paglalakad? 25 minutes, 30 minutes, ganyan po. Ganun po katagal po yun. Bago po kami nakalabas ng inner gate, papuntang IS. Aabot po ng mga 25 minutes. Opo. And during those times, kayo lang pong apat na naglalakad. May isang empleyado, si Sir Puro po, at saka siya, kasama ko. So bali apat po kayo lahat. Ilan po? Apat kami, apat. Apat po kayo na naglalakad. Then, narinig po ninyo na tumunog po yung cellphone ni Superintendent Padilla. Base po dito sa salaysay po ninyo sa Section 28 or Paragraph 28, habang naglalakad kami, ilang beses na po itong binasa kanina, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko ang sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Nung pagkapindot, may malala po ba kayo na sinabi si Superintendent Padilla bago nagsalita yung kausap po niya sa cellphone? Wala po. Basta congrats na siya, narinig ko, congrats. So, ulitin po natin ang sinabi dito, nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. So, ang next question ko po dito, of course, dinig po ninyo. Ano po yung sinabi kung mayroon man ni Superintendent Padilla in response dun po sa tawag sa kanya? Bali, naputol na po kasi dumating na kami doon sa opisina ng IS. Sinabi niya sa kasamahan niya na tumawag yung presidente sa akin at congrats. Ang huling tanong, ano po yung reaction po ng Superintendent Padilla nang tawagan po siya ng sabi po ninyo ni Presidente? Parang masayang-masaya siya. Nakita ko sa mukha niya, tumatawa siya. So masayang-masaya po siya. So ibig sabihin, successful yung kanilang ginawa po na quote-unquote trabaho. Opo, Your Honor. Wala na po ako may tatanong, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Salo. Thank you, Mr. Chairman, at sa mga kasama mong chairman sa Quadcom. Ang aking tanong po, hindi po ako dating nagtatanong, pero gusto ko lang pong tanungin. Mr. Tan, pwede ba kitang tawagan na tata? Opo, Your Honor. Sa binasa mong salaysay,
sa pahina 5, numero 28, 29 at 30, sa number na 28, 29 at 30 ng iyong affidavit. Nakakagulat ang mga sinabi mo, Tata. Baka lang kako naman nagkamali ka ng basa, namali ka ng basa. Pwede mo bang basahin ulit ng malakas at malinaw yung number 28, 29 at 30? Mr. Chairman, Tata. Twenty-eight, 29. 28, 29, 30 po, Tata. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Mr. Chairman, Tata, hindi lang po sa buong Pilipinas na naririnig kayo at napapadood, kundi buong mundo sa oras na ito. Uulitin ko po sa iyo. Baka po nabali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Numero 30, number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin dahil sa sinabi nito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, wala na po akong itatanong kung hindi in this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. I raise my case, Mr. Chairman.